Good morning! Day 4 mga katitos. So, kagabi hindi na ako nakapag-update sa mga binili namin sa Okay Shop. Kasi malakas ang ulan. Tapos napagod na kami. So, after ng dinner namin din sa Tonpachi, nakalimutan na namin yung gagawin namin kasi ang sarap ng pagkain. So, pag-uwi namin sa hotel, bumili ako ng coffee tapos nag-wrap up namin at tulog na kami. So ngayon, 8 o'clock ng umaga dito sa Japan. Ang itinerary namin is pupunta kami sa Pohori Park at saka sa yung temple kung nasaan yung reclining Buddha. So tingnan natin, depende sa weather. So either or kung pangit ang panahon, pero kung maganda yung weather, puntahan natin yung dalawa. And then, siguro magsingit lang tayo ng isang itinerary, baka donkey, para sa pasalubong. Okay? So, preparing lang kami. Tapos, we're ready to go. Say hi, Bibing. Hi, Bibing. Hi, mga titos. Okay, sige, see you guys. Right, we're good to go. Let's go. Waiting na lang kami sa bus namin. So, pupunta kami Ohori. So, nandito kami sa bus station. So, naiwan na kami ng isang bus. So, waiting pa kami sa isa pa. Nakasakay na kami sa bus. So, 8 stops papunta sa Ohori Park. So, gloomy day, pero may konting araw pa rin naman. So, sabi sa AccuWeather is uulan lang ng mga ilang oras and then may araw pa rin lalabas. Okay. So, sige, let's hope and pray na maganda yung weather. Okay, bye. Guys, kakababa lang namin ng bus. So, binabaan namin is Ohori Park Senior High School Station. So, walking na ako going to the park. So, ano to? Kakaiba tong park na to eh, kasi may malaking lake sa gitna. So, baga sa level ng park natin sa Pinas, ito yung Burnham. So, stipin natin. Ang laki ng park. Nasa gitna siya ng city. Kung runner ka pala dito, maganda. Ito nyo guys, may malaking oval para sa mga runners. So, kaya pala maraming runners dito sa Japan kasi talagang nag-designate nila yung mga parks nila for running activities. Tapos meron din silang bike lane. Ayan, bike lane nila yan. So, dalawa lang yung lanes nila dito. Bike lanes and yung parang jogging path. Okay, so ito siya. Uy, malapit na mag-ano dito. Malapit na mag-autumn. Namamatay na yung mga dahon. Malapit na mag-autumn. So, ito siya, ha?
tayo doon, Big. Hanapin natin. Ayun, yun, doon tayo. Pupunta kami doon sa parang tulay. Ayun o, tulay. Hanapin namin yung tulay na yan. Iikot kami. So, lakad tayo. Ano to? Pwede ba dito mag-fishing? Ay, hindi. Nakalagay, bawal mag-fishing. Bawal mag-fishing, oh. Hindi, bawal mag-fishing. Kasi, may upuan. Kala ko pwedeng mag-fishing. Ayun, oh, may upuan. May bench. Kala ko pwedeng mag-fishing. So, hindi pala. Talagang, mostly, pang ano lang siya. Pang pahinga. Gano'n kaya kalaki to? I-google natin. Gano'n kalaki itong Ohowi Park. Ay, mami. Keep left pala dito. Okay. Feeling ko itong nilakaran ko. Ito yung walkway. Tapos yung nasa left side, ito yung jogging path. Ha? Tapos ito naman si Adan. Si Adan na nagpunta sa Japan. So, modern na siya, kaya meron na siyang shorts. So, ito, yung sinasabi ko kanina, yung nasa left side ko, ito, is jogging path. Tapos yung leftmost, doon sa bando doon. Yun yung bike area nila. So, itong pwesto ko is, dito pwede maglakad. Feeling ko pag naglakad ka sa jogging path, baka banggain ka ng mga runners eh. Kaya siyang UP Oval. So, very relaxing. Ang best time daw dito sa Ohowi Park is between 6 o'clock to 9 a.m. So, right now, anong oras na ba? Ayan, magna 9 a.m. pa lang. So, nandun pa kami sa part na best time na pumunta dito. So, bakit best time? Kasi maganda daw dito mag-meditate. So, in the morning, 6 o'clock. So, very peaceful daw. Wala pang mga runners nun. Kung meron man, konti lang. Tapos, yung 9 o'clock naman, kasi bago tumirik yung araw, I'm sure pag mga 10 o'clock na tapos umaraw na, mainit na masyado dito. So, yun yung best time. So, pupunta pa rin kami doon sa tulay. So, naano ako doon sa tulay. Na-curious ako. Tapos, meron daw ditong parang boat na may mga swan na pwede mong i-paddle. So, tingnan natin kung available yan. Yung? So, walking. Dapat pala dala tayong running shoes eh. Dito pala sa mag-ano kasi mami makasabay. Hindi, syempre pag mag-running ka, may dala kang ano. Hindi, kasi parang cork yung ano eh. Parang cork yung parang cork yung ano niya, yung surface ng running area. Ito si tatay. Ito si tatay. Oh, yan oh. Nagbabike oh. Grabe. Dito na kayo mga running shoes ng mga dito, mga Japanese. So, karamihan puro ano talaga sila. Meron silang Adidas, merong Asics, Nike. Tapos parang bihira makita ang Hoka. So, more of Adidas ang mas marami kong nakita. Tsaka Asics. So, ito ang sapatos nito. Sapatos nito ay Asics. Asics pa rin. Feeling ko, kung may liguan dito, pwede ako magdala ng pang running. Kaso, hindi ko alam kung may liguan eh. Mamaya mga amoy ka dito. Okay. Kami dito sa tulay. Ito yung iconic tulay nila eh. So, kalagay dito,
Punta tayo sa iconic tulay nila. Actually, may iconic tulay na to. Meron pa silang isang ano, parang pagoda. Parang gazebo. So, yun ang hinahanap ko pang isa. Yun yung nasa picture. Yun natin. Sipag ng mga workers dito. Kahit may matatanda na, working pa rin sila, oh. They use blower para sa instead na magwali sila. Blower yung ginagamit sa mga dried leaves. Malapit na silang mag-autumn dito, oh. Ayun, oh, may mga autumn leaves na tumutubo sa mga puno. Ayun, nakita ko na yung yung pagoda, yung banda. Yun ang pagoda. So pupuntahan namin 'yon. So feeling ko doon kami magpi-picture. Okay. Pagoda. Okay. Dito kami sa loob ng parang landscape area nila. Parang may island kasi sa gitna ng lake. Actually, lagoon to lagoon. Hindi pala lake. So, parang kami nasa loob ng forest. So, ang lamig. Ang ganda ng ang ganda ng breeze dito. Nakaka-relax. Nung una, ang imagine ko dito sa Ohori, maputik. Maputik. So, nung pumunta kami, hindi pala siya putik. Mga sand siya. May mga sand siya. Lagyan siya ng sand. So, puro stork yung maraming stork dito kasi ang pagkain ng stork diba isda, so maraming isda dito sa lagoon. Ayan, ayan nga bawal pa kainin yung mga stork kasi may pagkain sila. Ayan, so pagkain nila yung isda na nandito siguro sa lagoon. Ito natuwa sa stork. Ayan. Okay guys, diba sabi ko kanina bawal pa kainin yung mga stork kasi may pagkain sila na isda. Ganyan gaano kalaki yung koi. Sobrang laki niyan guys. Koi yan. Arwana daddy ito. Ito koi yung orange. Ang laki ng koi. So, paano kakainin ng stork yan? Feeling ko buffet sa kanila yan. Okay. Ang laki. Siguro ako daw nagkakamali. Lagpas ng siguro mga 24 inches or 2 feet. Ang laki. Sobrang laki. Sobrang haba ng koi. Kaya pala bawal mag-fish. Hindi yung start feeding yung fish. Guys. Yung fish nga, ang bawal pa rin. Okay, ito, ang daming duck. Tuntua si Mitch dito kasi may stork, malaking mga isda na koi, tapos may duck. So happy siya. Very relaxing dito guys. I suggest pag napunta kayo, recommended ko tong place na to, Ohori Park. So free siya pero worth it kasi ang ganda ng simoy ng hangin. Very fresh, walang halong pollution dito kasi sobrang nasa gitna siya ng city pero ang laki ng space niya bago mag city. So ibig sabihin nakakatulong yung lagoon para magkaroon ng magandang breeze tsaka yung mga puno, mga pine trees na lang. Okay, tuloy tayo. Pupunta kami sa boat. May boat daw dito malalaki yung alon yun alon. Kasi malakas ang hangin. So I'm not sure kung okay siya mag-boat pag ganito kalaki. Sana hindi malalim. Yun at that
Yan o, may stork. Dito ako sa tuktok ng tulay. Mami, may dadaan. Nakakita ako guys ng crow. Ayan. Live in the flesh. Yung crow. Yung ibon kasing yan, icon yan ng Japan. So, kahit manood kayo ng mga anime, makikita nyo, may ibon doon na crow. Kasi parang isa sa mga ano nila to, mga ordinary na ibon dito sa Japan. Ayan o, crow. Sa atin kasi ang crow, action star eh. Ayan, mga duck. Ayan. Yan si Donald at si Daisy. Ayan, mag-asawa. Donald Duck at si Daisy Duck. Okay. Para na rin tayo nag-zoo. Daming duck na. Sana yung stork. Sana umano sila. Pumunta sila dito. Magpa-interview sila sa akin. Yung stork. Papa, mga bird ba yun nakapatong dun sa mama? Sa? Yun o. Parang, oo nga, birds. Saan? Yun o. Yun o. Yun o, kita mo. Daddy naman. Ayan. Guys, we are at the Long Bridge ng Ohori Park. So kakatapos lang namin doon sa pagoda kanina. Ayan yung pagoda. Punta kami doon, picture kami. Tapos na-catch yung attention ko na itong isang pasikat na duck na to. So kasi talagang pumunta siya sa harap namin. Tapos dito siya nagligo, nagilamos, nag-dive. Pupuntahan niya yung family members niya doon. Ayan. Okay. So dito kami sa bridge. Ito yung sinasabi ng Long Bridge ng Ohori. Ganda oh. Gawa ng DPWH to. Pero hindi ghost project. Welcome to Japan. Let's go. Ano ba yan? Ano yan? Yung Chinese, Japanese, Philippines. Hindi Japanese eh. Kulot eh, no? Talaga silang ano. Let's go. Long Bridge. Kaya pipicture muna kami. Alright guys, dito kami ngayon sa part ng Ohori na may boat ride. So pupunta kami sa boat ride. Sinipin natin kung magkano. Ayun yung mga boats. Okay. Boat nila. Curious lang ako, ayaw ni Mitch kasi sumakay ng boat. So ewan ko kasi wala daw kasi nagtatry. So tingnan natin kung mura yung boat ride. Ito siya. Pag small boat 1 to 30 minutes, 2 adults and 1 elementary school student or 2 children under 5 years old. Pag 4 adults or big boat, 1.8 na siya patak. So yun ang meron. So meron din silang ganito, yung ikaw magpapaddle. So 30 minutes 800, pero ikaw magpapaddle, ikaw mag-row. Yung isa kasi meron siyang steering wheel sa one boat. So okay, sige, check natin. Oras ay 11 o'clock weekdays. It's still closed. Kaya pala pag weekend 10 o'clock, so, sarado pa siya. Kaya pala wala nagbo-boat. Today is, anong oras na ba? 9:45. Okay. Yan siya. So sarado pa pala siya. Sarado pa siya.
Ayan, kaya pala wala nagbo-vote. Ayun yung kanilang marina. So may coffee shop dito. Naghihintay. Okay, sige. Baka dito muna kami tumambay. What's up mga titos? So kakatapos lang namin sa Ohori Park. So nag-enjoy kami. Nagsimula kami ng Ohori Park mga before 9 pa lang 8:30. Tapos ngayon 10 o'clock na. So hindi namin naramdaman yung oras kasi ano talaga siya, very relaxing. Hindi lang pumayag tong katabi ko na mag-boat. So yung boat ride sana 30 minutes pa yun. Kaso 10 o'clock pa bukas. So sabi namin sayang oras, punta na lang kami sa isa pang destination natin, yung Nanzowan Temple. Doon makikita yung si Buddha inaantok. So nagpapahinga siya. So naka ano siya, naka-pose. So sa malaking Buddha yung maraming anak. Yung nakaupo lang siya tapos maraming anak. So ito, kakaiba to. So inintay lang namin yung bus namin. 3 minutes darating na. So balitaan ko kayo after. Hi guys, bumaba kami sa Yoshizuka Station kasi sasakay kami sa JR Line. So ayun yung JR Line. So yan yung train going to Nanzowan Temple. So right now, bago pumunta sumakay ng train, plan namin kumain na kasi sabi nila yung temple parang walang masyadong restaurant doon, parang puro street food. So naghanap kami ng mga kainan dito sa train bago pumasok ng train station. So mukhang masarap to. Ito mukhang masarap to. Hindi ko lang alam kung Ito, katsu. So ito mukhang masarap. So kanina may tingnan kaming food, jerk chicken, kaso mukhang ordinary lang. So ito mukhang nag-catch na attention namin. So let's go. Yeah. Dulas eh. Lakad lang tayo. Ito kakaate. Ito chicken, ito pork. nakatawa si Sir Lloyd, kumuha ng mga surang na sa wellness, sabi mo ito, nakuha ko. Problema. Saan? Ay, okay. Diba? Okay. Tsaka, magkakapata ng reato na tumakbo. Kasi, hindi mo siya makikindi. Alright guys, naka-order na kami. Ang in-orderan namin is, ang pinasukan namin na resto is, specialty niya is yung pork loin or yung cutlet. Tsaka, kakaagi ata to. So, ito yung in-order ko. Ayan. So, combination niya ng pork cutlet at saka chicken. So, ito naman yung in-order ni Mitch. Set meal siya, pero pork cutlet lang siya. So, parang ini-imagine ko ito yung Yabu ng Fukuoka. Yung Yabu restaurant ng Fukuoka. So, specialty nila yung mga katsu. So, habang nag-iintay, gagawa na tayo ng sauce. Sesame seed,
tawag dito, dudurugan. Dudurugan natin siya using this. Tenderize. Sesame seed. Hirap kumain ng pangalan ng mga restaurant yung mabasa, no? So, ang hirap ng i-endorse. Mahirap i-endorse dito ang mga restaurant. Kasi hindi mo, ang kinakainan kasi namin, yung talagang hindi namin alam na brand. Kasi kung kakain ka rin sa mga Ichiran, alam mo na yun eh. Ito, yung hindi namin alam. So, nag-explore kami ng mga restaurant dito sa Fukuoka. In fairness, sa Fukuoka, kahit yung mga local resto nila, yung mga izakaya nila, masasarap pagkain. So, hindi mo na kailangan ng naka-Michelin star na rating na resto. So, lahat okay naman. Masarap kayo. So, dahil na tayo sa ating sesame seed. Hintayin lang natin yung cutlet. So, alright guys, dumating na yung order ko. Order namin ni Mitch. So, ito na yung mga pagkain. Yung order ko is pork and chicken cutlet. May rice. May dessert. Mayroong miso soup. And cabbage. So, isang set siya. Mura lang siya. Parang 900 yen. Ito naman yung kay Mitch. Pork cutlet. Mas malaki. Miso soup. Cabbage. Kalampang ito. Dessert. Saka rice. So, kakain na kami. Apa? Apa yang makan dulu kaya niyo? Ano? Saan? Saan? Gusto ko lagyan ko kami siya. Masay kasi itong sauce.
Guys, kakatapos lang namin kumain. So, sarap ng pagkain. So, yung in-order ko, pork and chicken cutlet. Winner. So, napansin lang namin, walang mayonnaise. Di kami makaka-order ng mayonnaise. So, kung ano lang yung meron sa menu, sa food. Yun lang yun. So, gusto kasi ni Mitch, lagyan ng Japanese mayo yung kanyang cabbage. Pero wala. Kung ano lang yun nandun, yun lang daw yun. So, ito yung pagkain namin. Boss, simot. Simot ang kanin, simot ang cutlet. Iwan ang, di ko alam tong gulay. Dessert na to. Iwan ang gulay. So, kay Mitch, simot. Okay, so, busog kami lahat. So, rating ko dito, nasa 10. Nasa 10 pag sa cutlet. Okay. Kasi cutlet ang specialty. So, okay. Hi mga katitos. Finally, landed na sa Nanzowin Station. So, kaso problema namin, wala kami dalang payong. And it's raining. Ayan. Umuulan. So, hindi namin alam kung papatila muna kami o susugurin na namin. So, ayan. Nanzowin Temple. Ito ang pupuntahan namin. Yung nakahigang Buddha. So, let's go. There is in Hokkaido. No, in Tohokuになる前の話で、Do not enter. Ayan o. Yung mga ito, meron silang house rules. Bawal mag-enter ang mga naka-spaghetti strap, palda, kita tuhod, kita legs. Sa lalaki na naka-shorts. So, bawal. So, buti na lang ako yung naka-pants. Okay? So, let's go. Sana may payong kami mabili or makentahan. Oh, may pusa dito. Pusa. Good evening mga titos. So, ngayon, kakauwi lang na. Kakababa lang namin ng train from doon sa reclining Buddha. Stranded kami ng 4 hours. Nasira kasi yung train. So, dito kami ngayon. Papunta kami sa Takayama Pawn Shop. Huling hirit ng shopping bago magpack up papuntang hotel. So, ang dinner namin siguro mamaya na namin gagawin kasi kakain kami sa Ichiran. At the same time, mamimili ko rin ng konti sa Don Quixote ng mga pasalubong. So, mamaya kita-kits tayo. Bawal kasi ito na pala yung Takayama Pawn Shop. Ito yung pawn shop ng mga exclusive na luxurious bags tsaka mga gamit. So, tingnan natin kung mura dyan. Pero hindi ako makakapag-vlog sa loob kasi bawal silang magpa-recording or video. So, see you later mga titos.